Okay, good morning. Ngayon ay Lunes, December 1, 2025. Okay, pasensya na sa ayos ko. Actually, nakapambahay lang, ano. So, naengganyo lang akong i-share sa inyo ang nasa isip ko, nasa loobin ko. Na this is in reaction with the rally that happened yesterday, So, November 30, yun yung uh, rally ng halo-halong grupo. And nagpasalamat ako ah, na na-suppress ng administrasyon. Ibig sabihin napigilan yung pagkasama-sama ng mga rally na sobra naman sa parang sa tingin ko, sorry kung may di nyo magustuhan ang sasabihin ko, lalo na yung mga anti-BBM. O kasi marami sa inyo na sobra ang pananawagan, pambabastos. Pwede ka namang manawagan ah, ng naipakita mo yung galit mo. Pero hindi sa paraan na galit ka sa parang baliw ang dating. Taas ng boses, sigaw ng sigaw, na parang kahit ako na hindi naman ako si BBM, supporter niya lang ako, hindi rin naman ako supporter na iniinganyo ng iba, kundi talagang supporter lang ako na tahimik lang, na hanggang kaya ko lang magsishare sa pananaw ko dito sa kukonting mga nanonood sa YouTube channel ko. Pero kalabisan na yung ibang sigaw ng sigaw na sa tingin mo, hindi tama ang pagsigaw na kay BBM mo pinag parang kasalanan na talaga ni BBM ng lahat na nangyayari. Okay? Kung ibukas niyo yung mata niyo, kung hindi naman tayo parang anong tawag diyan, kayo na mag-isip ng taong hindi nakaka-absorb ng pananaw ng iba. Dapat open tayo makinig sa ano yung both sides, no? Kung ano dapat para magiging reasonable tayo. Huwag mag-stick sa kung ano ang nadinig mo sa isang side lang. Kasi pang lalabas niyan, hindi mo makuha ang tamang analisa. Okay? So, huwag isisi natin kay PBBM yung mga nangyayari kasi kung dati pa, kung nakita mo or napanood mo yung isang interview kay former President Duterte, there was a time na na-interview siya na he admitted na alam niyang may anomalya sa flood control, lalo na sa flood control. Pero anong sinabi niya doon? Kahit bigyan pa daw siya ng 20 years ng mamuno, di niya kayang kontrolin ang corruption. Okay? So, kasi noon pa lang, sa administration pa lang niya, alam na may kalokohang nangyayari. Diba? So, ito sarili kong pananaw. Nung naghiwalay na ang naghiwalay ang unit team, saan ba nanggagaling ang isyung corruption? Sino ba ang nag-provoke ng mga ganyang o sino ang nag-open sa ganyang issue na lantaran ang corruption doon sa budget ng 2025? At bakit alam nila? Sino ang di ba sa side ng mga DDS, sorry kung yun din ang term ko, DDS, no? Di ba sa side ng mga Maka-Duterte yun? O bakit nila alam? Dahil mismo, yung mga ka-vibes nila or maka-DDS din, alam nila na sila kasi ang may gawa. Sino ba yun? Sino nag-insert? Kaya nagiging sobra-sobra ang
nagiging dahilan kung bakit nagkagalit si BBM. Yung 100 billion na insertion. Sino ba ang nag-ano doon? 'Di ba? Isa doon ay sa Senado. Kasi pag sinabi nating bicameral, dalawang representative from the Congress na si Saldico at sa Senado na yun din sa bicameral na representative ng uh, representative ng Senado ay si Grace Poe kasi siya yung Finance Committee Chair. At si ano naman si Saldico naman yun yung sa appropriate at may isa pa. That was the time that nung yung small group na itong apat na to nagmi-meet na sumali to nakita ang pumunta si Senate President at that time si Chase Escudero na hindi naman sa history ng mga ganyang small committee na ang tawag ay hindi sumali ang Senate President. Pero siyang sumali doon. So, ibig sabihin, ang sabi, siya talaga ang nag-oversee na yung, ibig sabihin siya talaga, tinitingnan niya talaga na yung insertion ng budget na yun ay maipasa. So, saan si Marcos doon? Di ba hindi? Nakita naman natin na nung impeachment ni BP Sara, pinangunahan ni Chis Escudero na hindi aksyonan agad ang impeachment case ni BP Sara. So, kita natin na itong Senado ay hindi controlled ng presidente. Pwede siguro doon mahirap nating sabihin na hindi controlled ng kahit na sinabi nila. Mahirap naman paniwalaan natin na wala talagang say si PBBM sa Kongreso kasi nga pinsang buo niya ang Speaker of the House nung time na yon. Pero meron din namang sinasabi na kapag masyado mong pinagkatiwalaan ang isang tao, kung ano man itong sasabihin na to, what I'm referring is kung sobrang tiwala ni BBB kay sa pinsan niyang Speaker of the House dati na si Martin Romualdez, may kasabihan din niya na kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo, mas maraming pwedeng maitago sa'yo. Okay? So, pwedeng may sabihin natin, nagkulang ang presidente, pero hindi mo sasabihin na siya ang may gawa. Sino ba sa atin ang hindi naloko sa taong o nagkamaling magtiwala sa isang taong napatunayan mo bandang huli na mali pala ang pagtitiwala mo? Ang importante ngayon, nakikita mo that the president is trying to really check saan ang mali. Di ba? Ano ba ang nakikitang saan ang mali? Saan ba, wag magalit ang mga DDE sa akin, pero ang sinasabi, bakit ba nakalusot ang maraming ghost project sa mga flood control natin? Ang sinasabi ay dahil inalis ni Duterte, o ni dating Pangulong Duterte, ang pag-turnover ng local government sa anumang project meron sa lugar nila. So that is why nobody could really check whether this really that project that happened or not happening or did not occur in their locality because projects are not being the endorsement na i-endorse yung project o ito tapos na para ma-confirm ng local government na ito nga tapos na. Inalis yun ng during the government during the presidency of Pangulong Duterte. Okay? So, ito ay base lang din sa mga sinasabi ng nasa administration. Hindi ko na-check ito kung totoo pero nobody questioned that. Walang nagtatanong, walang nag-argue that na hindi totoo yung sinasabi nila. Okay? So kung granting na totoo yun, ano naging dahilan kung bakit naging di ma-check yun? Bakit nakalusot yung mga ghost project? Ba't nakalusot yung mga substandard?
Kasi nga hindi na-check ng local government. At ngayon ay ibinalik na ngayon yan ni PBBM na lahat ng mga project sa locality nyo, kahit ang national government ang gumawa, ay o kahit sponsored yan ng congressman, ay kailangang i-check ng local government. Sino ba ang mga local government involved na dito? Barangay, kung nasa barangay nyo, or mayor. Okay, so di ba isa yan mag-safeguard? Di ba maganda yung ginawa? Tapos ngayon, isa sa mga ginawa ng mga lahat ng government agency, pero pinangunahan ito ngayon ng DPWH, na lahat ng mga project ay nakikita na sa website nila. Machi-check mo kung paano na-award, kanino na-award, saang banda. So 'di ba ano na 'yan? Malinaw na there's no more secrecy, kundi talagang makikita na ng bayan kung what's going on. Machi-check nyo, yung taga-inyo ka, kung ano, ay may project kami. So, pinagbigyan na din, di tulad ng kwento dati na even the governor was not allowed to see what's the project going on or what is going on in their locality. So, ngayon, bawal na yun. So, pwede mo nang isumbong sa Pangulo yan kapag you are being prohibited to see what any project that going on in your locality. Di ba ayos yan? Ano pa ba ang nyo? Ano pa ba ang inaangal ninyo na ginagawa naman ng paraan? It started dito sa DPWH at saka isa pang government agency. Susunod na ang lahat ng mga agency dahil transparency na ang kailangan. Okay? So ano pa ba ang natin? Bakit sa kay PBBM natin ibinuntong? Hindi naman, at saka ang ibig ko sabihin dito, kung may mga corrupt na mga senador, congressman, kanino bang kasalanan yun? Di ba binuto ng mga tao yan? So, sino ang may luklok dyan? Pag binoto mo, binigyan silang kapangyarihan. Ngayon, kung bakit hindi basta-basta makulong itong mga sangkot na mga senador, kung base sa investigasyon may mga senador na nasangkot, pero bakit hindi kagad yan maaksyonan? Dahil binigyan natin sila ng kapangyarihan, itong mga senador na to, mga congressman na to, ay may power yan sila. Hindi yan basta may power. Ibig sabihin, they will be using their position to defend themselves. So how they are going to defend themselves? They are using their connections. They will be hiring very knowledgeable or high level of attorneys or mga abogadong napakagaling. There are so many techniques on how to delay such a crime that you will be that you're being accused of, di ba? So, kung yung yung kay Duterte nga na sa ICC, di ba? Ano bang ginagawa? They are delaying. Dinidelay, marami mga pero since democratic tayo, di mo basta huhusgahan, kundi may basihan tayong bago yan makulong, di ba? So, there are 4 facts na kailangang i-satisfy para sure kang kung pag kinasuhan mo, dinala mo na sa Sandigang Bayan ang sinasabi, kasi nga pag ang mga government officials na mga matataas na mga nangyayaring anomalya ay sa Sandigang Bayan, na hindi yun sa mga courts lang natin. So sa Sandigang Bayan. Okay, so bago yan magpadala ng warrant of arrest, kailangan yung 4 na yon ay masatisfy. Ano ba yung mga 4 na yon? May i-memorize yung 4 pero basta ang doon ay alam mo yung nangyayari, kapanipaniwala bakit nangyari, may witness ka na talagang at yun yung 4 at kailangan masatisfy yan, at may witness ka para mag-stand yan sa korte. Kasi kapag hindi yan, isampa mo nga,
i-dismiss lang din 'yan kasi kulang sa kulang sa ebidensya, o ibig sabihin your complaint does not merit for investigation do'n o sa korte. So, kung sinabi niyo bakit wala pang warrant of arrest si Romualdez Martin, inisip niyo na kaagad na didepensahan ng presidente. Eh, kailan ba lumabas yung direct ng pag-akusa kay Martin Romualdez? 'Di ba? Eh, si Ko lang 'yan. Bakit ko sinabing ko lang? Si Saldi ko lang, si Salding ko. Bakit ko sinabing lang? Kasi hindi niya ito pinanumpaan, basta nag-akusa lang. So, sa korte, hindi matatayo 'yan kasi hindi mo pinanumpaan. Hindi ka na-interrogate kung gaano ka totoo yung sinabi mo. Okay. Pero kung sa korte ng public court, mga tao madali lang magsabi, tama ka. Pero pag sa korte para ikulong mo yan, it takes time, it takes collection of evidences, talagang testimony ng mga taong hindi questionable, hindi yung tulad ng ibang nagwi-witness na parang they are trying to protect themselves, hindi talaga lahat totoo, may half totoo, half hindi, dahil they are trying to protect somebody. Okay? So mahirap, it takes time. 'Di ba? So pero talaga namang kahit sama po na police issue, sino ba nakukulong? 'Di ba si Napoles at saka yung mga mababa lang. Kasi kung mga congressman, mga senador ang na-involved, kaya nilang may connection kahit paano 'yan, 'di ba? Mahirap silang tanggalin dahil binigyan ng kapangyarihan natin 'yan, 'di ba? They have power. They have connections among themselves, 'di ba? So they can fight. So anong magagawa ng presidente natin kapag marami sa ibinoto natin ay kumontra sa kanya? Humina yung effectivity ng kagustuhan ng presidente. Kailan lang ba naging natatanggal ng mga ni PBBM yung mga corrupt o yung mga appointed ng presidential sa executive department, natatanggal niya kung appointed niya dahil anytime pwede niya tanggalin pagka wala na siyang tiwala nito. Pero the president has no power to remove senators, congressmen, 'di ba? Kailangan sila kasuhan para mapanagot ng gobyerno ang mga ginawa ng kasalanan. Dapat ilagay natin 'to sa isip na hindi lahat ng gusto ng presidente na tanggalin or matanggal. Ang mga ibinoto natin ay basta na lang matanggal. Hindi yan kayang gawin. Kasi nga, meron silang, example, kung hindi mo gusto si Marcolita, pero still, binigyan siya ng boses sa Senado, makapag-question siya, bakit ganito, bakit nakikita natin na parang nangangabogado siya, kahit hindi niya inaamin na parang nangangabogado siya kay mga sa Diskaya. Bakit ba nasabi natin na nangangabogado siya? Because bakit ba ginigiit niya yung pagsasauli ay hindi nasa batas? 'Di ba? Ikasama na nga yun, sabi na nga ni Senator Lacson na nasa DOJ na yan kung anong mga i-condition niya so long as you are not breaking the law. Ano bang mawawala? Saan ba dapat tayo? 'Di ba kapag magsauli yung inakusahan nating sangkot sa anomalya na yan, pag nagsauli ng pera at yun ang i-condition mo, ano bang mawawala ng gobyerno natin doon? Bakit gusto mong igiit na hindi nasa batas? Talaga naman wala sa batas yun, pero hindi rin mali kapag para sa bayan naman yung gusto mo. 'Di ba? O bakit ginigiit niya talaga yan? So, example ko lang yun, na dahil sa binigyan natin si Marcolita ng kapangyarihan na maging senador, he has the power to voice his opinion, whether we like it or not, pinagbigyan. Dahil kung hindi pagbibigyan, masasabihan naman yung pamunuan ng Senado na anong ginagawa mo, na di ka patas. So,
it is delaying the time, di ba? So, bandang huli, hindi rin pinagbigyan yung pananaw niya dahil unang-una nga, wala naman, ah, di naman kailangang i-discuss sa Senado nga yun. Pero ngayon nga, dahil sa gusto niya, dahil at senador siya, pinagbigyan natin ng kapangyarihan to be in the Senate. So, pakinggan siya dapat. Lalo na kung patas ang leadership. Hindi tulad dati na noong panahon ni Chis Escudero, napapansin mo na halos hindi makapagsalita yung minority. Sino yung mga minority na yon? Dalawa, di ba? Si Pimentel at saka ito si Risa Ontiveros. Bakit ba nasabi natin halos hindi makapagsalita? Kasi every time na magbuka ng bibig, gusto magsalita itong si Pimentel o kaysa si Risa Ontiveros, ang daming magpuputol ng intervention, i-oppose, hanggat hindi na makapagsalita. Di ba? Kitang-kita naman natin, not like this time na kahit na kitang-kita mo na unreasonable, ibig sabihin, we look at it as there's nothing the government can, or the people of the people can benefit at what this person is trying to manifest, di ba? Pero pinagbigyan dahil nga democratic tayo at yung yung Senate President natin ngayon is want to show na fair siya. Okay? Kaya yun, sana ilagay natin sa isip yun na it's not good for the country to think na sobra-sobra na ang pang-abuso, pagwalang respeto sa presidente. Dapat hindi natin payagan yan, di ba? Kasi Pangulo natin yan eh. He is being elected to lead the Philippines, to lead our country. Now, if we will be allowing these people to be saying anything na wala ng respeto, parang tayo na rin. Ang buong Pilipinas ay yun ang nangyayari. Hindi mo nirespeto ang bansa natin. If we allow these people to say nasty things or very unreasonable words, di ba? Tulad ng bangag. Ikaw ba? Agree ka? Gamitin mo utak mo. Tingnan mo muna anong description ng bangag. May bangag ba na every time, whatever you throw questions to him, he can answer it with all humility and control of emotions? Control na control niya ang emotions niya. Kapag addict yan, pag nakatake yan, makikita mo na biglang extra emotion ang makita mo. Kailan ka nakakita? Kahit tanungin si PBBM ng mga bagay-bagay. It's not that because na timingan na okay ang mood niya. Almost every day nakikita natin na nasa labas si PBBM mingling with these people. Can you think of any instance na parang bangag nga siya magsalita out of nowhere? Pag bangag out of nowhere, may time na sobrang galing, may time naman na sobrang layo ang tanong, layo ang sagot sa tanong. Can you think of anything na makikita mong hindi siya magaling sumagot at wala sa topic ang sagot niya? Laging malalim ang sagot. Very, you can really detect na he's an intelligent person. At ito, alam naman natin kung gaano kaparangkas si dating Senador Miriam Defensor. Once he was asked kung ano ba ang pananaw niya kasi naging estudyante niya sa law student niya, si PBBM sa UP. Anong sinabi ni Miriam Defensor? Sinabi niya na ang talino ni PBBM, ni Bongbong Marcos, hindi pa si presidente dati. So, ang talino daw ni Bongbong Marcos. At alam natin kung paano kaprangka si Senador Miriam Defensor. Prangka siya. At nung sinabi niya doon, matalino si PBBM. At kapag estudyante ka, hindi lang one time mo makikita ito. Almost every day nakikita mo yung estudyante mo sa subject mo. So, madidetect mo na di sana sasabihin niya, wala ito kasi addict yan. May sinabi bang ganon? Wala. At kitang-kita natin na hindi siya addict. Baka kayo, sino man magsabing maniwala na addict siya sa mga
mga sinabi ng mga kalaban niya, alam mo yung mga nagsabi ng kalaban niya, hindi yan mga siraulo yan. Pero they're using that para ma-convince kayo na di siya dapat suportahan. Matatalino yung mga kalaban ni PBBM. Hindi totoo yung bobo sila. Hindi sila bobo. Ang mga naniwala sa sinasabi nila, dahil may intensyon naman sila kung ba't nila sinabi yan. Ang naniniwala sa kanya, yun ang kayo mag-isip. Kung matalino kayo, kung ayaw nyo sabihin ganun, na anong ay kung banggitin yun kasi magalit kayo sa akin. Kung ayaw nyong sabihin di kayo matalino, matuto kayong makinig. Huwag basta magsigaw, sigaw na lang ng sigaw, walang sinasabing dahilan. You try to back up why you believe na tama ang sinasabi. 'Di ba? Okay, napahaba na ako. So basta masasabi ko lang, tayong mga Pilipino, tayong nagmahal sa bayan, dapat isipin natin na kung totoong nagmahal tayo sa bayan, dapat makabayan ka. Ano ba ang nakakasira sa bayan? Huwag mong gawin. Tulad ng huwag tayong mag-isip o susuporta sa mga movement na pagpabababa ng presidente, pagsasalita ng sobra-sobra dahil leader natin siya. Without you knowing, you are not just destroying the president, but you are destroying our country. Because siya ang tumatayong leader ng bansa. Di ba? So if you're insulting the president, you are indirectly insulting our nation. Now, ito pang masasabi ko, if you truly love our country, you must not support people who are trying to just allow our sovereign Philippines to be under China. Yung West Philippine Sea na yan, doon mo makikita kung paano ba pinahalagahan ng maging leader natin o magiging leader natin kung sino man yung gusto nyo. Kapag yan ay hindi ipinaglaban ang anumang binigay ng United Nations of the Law of the Sea, kung hindi yan pinahalagahan, isa yan sa pagpapakita na hindi yan nagmahal ng bayan. Okay? Naintindihan natin? Kailangan anong meron tayo, atin yan. Dahil hindi yan atin lang. Para yan sa future ng mga anak natin na susunod sa atin. Kung pag nagkamali tayo ng decision, who will suffer? Yung susunod na generation, yung mga anak nyo or kaya yung apo ninyo. Kasi hindi naman agad-agad yan na mararamdaman natin kung kapag ba naging under tayo ng China, what do you think? Tayo ba ang priority? No. Second class citizen tayo. Dahil na-under nila tayo eh. Siyempre, ano bang concern nila? It's the pure citizen. Di ba? So, I hope, ang layo ng pinagsasabi ko na, pero na natin to. Okay? So, basta importante, let us keep ourselves kalma. You're to say anything that displays you, yung hindi ka natutuwa, pero avoid natin yung mga salita ng sobrang panlalait, yung kababastusan na. You can say things, yung reasonable, hindi yung puro mura. Okay? I hope it is clear. Maraming salamat. Pasensya kung yung mga pabor sa sinabi ko, I'm sorry, pero I'm just being honest with what I feel and what I think is good for the country. Sinishare ko lang sa inyo. Kung maniniwala kayo sa akin, salamat. Kung hindi naman kayo naniniwala, okay na din. Pero ang masabi ko lang, don't close your mind. Don't close your heart. Be open. Makinig. Ang importante, tatlong bagay na ito dagdag. Malalaman natin kung ang tao ay mabait o kailangan natin or magaling na maging leader. Kailangan ay maka-Diyos, makabayan, at makatao. Okay? Yan lang. Maraming salamat.